Ang gabi po sa inyong lahat. So, batiin po natin bawat isa sa tabi, sa likod. So, bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa Panginoon. Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito, sa inyong pagbibigay ng itong napakahalagang pagkakataon na magtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig ng inyong banal na salita. Mula ngayon hanggang Biyernes, pag-aralan po namin ang inyong banal na salita upang makarating po kami sa tunay na pagkakilala sa katotohanan at tunay na kaligtasan. Tulungan niyo po kami sa aming pakikinig at pag-aaral at paghahanap ng banal na kalooban mo. Sa kabila ng maraming pagsubok na nangyari sa aming buhay, sa iyo lamang po kami nagtitiwala at umasa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So welcome po kayong lahat, ang mga nandito po ngayon. Hindi pa ninyo ako kilala. Kilala po ba ninyo ako? So, meron po dito kumikilala, so meron din pong hindi. Ay, ibang lahi yan. Opo, ako po ay hindi Pilipino. Sa tingin nyo, anong lahi po ako? So, Koreano. So, hindi po Japanese. Sa inyo, malapit po yung Japanese, Chinese, Koreano. Pero, so, galing po ako sa Korea since 2008 December. So, nangangaral po ako ng Biblia, salita ng Diyos, para sa mga tao dito. Ipakilala ko muna yung pangalan ko para malaman po ninyo. Okay, basahin po natin ito. 3, 2, 1. So, hindi marunong? Sige po, ito po. Oy. Choi Ki Tae. Ito po yung apelyido. Sa Korea po, apelyido muna. Baliktad. Kayo po ay last name. Pero kami, ito muna. So, apelyido. Tapos, ito po yung pangalan. So, Choi Gi Tae. Hindi pwede Tae ito. So, Choi Gi Tae. Te po ay yung tamang pronunciation. Kaya pwede po ako tawagin Pastor Choi. Pastor Choi na lang. Hindi pwede Pastor Tae. So, halos lahat po ng mga Korean name, so meron po kaming mga meaning sa bawat letter. Okay? Actually po, ito po yung Chinese, galing po sa Chinese. So, meron dito yung mga marunong sa Chinese. So, ito po yung galing po sa yung Chinese letter. Kaya ito po ay meaning mataas, high. Tapos ito ay foundation. Te, ito po ay malaki. Okay. Kaya high, mataas, malaking foundation. Yun po yung meaning ng pangalan ko. So, maganda po o hindi? Maganda. So, mataas, maluwag foundation. Sino po yung gumawa ng pangalan ko? Ako po ba? Hindi. Magulang ko po ay gumawa. Dahil ito po yung wish nila. Sana maging ganito yung anak ko. Yun po yung meaning sa pangalan. Okay. So, yung pangalan po ninyo, may ganitong meaning? Okay. So, kalahati galing sa tatay, kalahati galing sa nanay. Ganun po yung combination minsan. Pero tanungin po ninyo yung inyong mga magulang o lolo-lola
So, tatay, nanay, meron ba yung meaning sa pangalan ko? Okay? Hindi pwede basta nene o bunso. Oh. So, napakahalaga po yung meaning. Itong Bible seminar po, magmula ngayon hanggang Friday, so 5 araw. 5 araw. 2 hours a day, so times 5. So, ilang araw po? Ilang oras? 10 oras. 10 hours. So, maaari masabi natin, mahaba. Okay? Maaari, maiksi. So, pero bakit hindi po isang session lang? Bakit kailangan 5 session? So, dahil po yung storya ko po sa itong Bible seminar medyo mahaba. So, dahil yung Bible seminar po ay galing po sa itong makapal na libro. Ano po ito? Bible. So, binabasa pa ba natin Bible? Okay, may nagbabasa dito. Meron, hindi nagbabasa. Alam nila itong Bible, Holy Bible. Pero minsan, yung mga ilang verses lang, alam. Pero yung pinaka mensahe, yung kalooban ng Diyos sa Bible ay hindi po alam. So ito pong Bible po ay nagbibigay sa atin yung meaning. Yung meaning sa ating buhay. So kahit wala pong meaning sa pangalan, okay lang, wala pong problema. Okay? Pero sa mismong buhay natin, dapat mayroon meaning sa ating buhay. Okay. So, saan ako galing? Bakit? Sa madaling salita, bakit ipinanganak ako sa mundong ito? Yun po yung purpose, layunin. So, bakit nabubuhay ako ngayon? Okay? So, may tanong po ko sa iyo. Isipin po ninyong mabuti. Nabubuhay po ba tayo para kumain o hindi? Nabubuhay tayo para kumain o hindi? Hindi. Okay? Hindi. Kumakain tayo para mabuhay? So, gising tayo, gising. Kumakain ba tayo para mabuhay o nabubuhay tayo para kumain? Kumakain tayo para mabuhay. Okay? Hindi tayo nabubuhay para kumain. So, manok yan, manok. O baboy sila. Nabubuhay sila para kumain. Pero yung tao po, hindi tayo nabubuhay para kumain lang. So, kumakain tayo. So, dahil gutom? Gutom po ba yung pinaka-meaning sa ating buhay? Para walang gutom? So, yung energy po natin, araw-araw na buhay po natin. Okay? So, bakit ipinanganak tayo sa mundong ito? Tapos, ano ang dapat kong malaman bago mamatay? Yan po yung tinatawag na meaning. So, sa itong Bible seminar, so, pag-usapan po natin patungkol sa kalooban ng Diyos, will of God. So, John 3 verse 3. So, pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. Sumago sa kanya si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ipanganak na muli, makikita ang kaharian ng Diyos. Ito po yung sinabi ng Panginoon. Malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus, dapat born again ka. Ipanganak na muli ay born again. Tama po ba? Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sa English version. Okay? Born again. Sa Tagalog, ipanganak na muli.
So dapat ipanganak na muli, ma-born again para makapunta sa kaharian ng Diyos. Yun po yung sinabi po ng Panginoong Hesukristo. Isipin po natin mabuti, ano ba yun, born again? Okay? Religion ba yun? Katoliko ako. Ayoko ma-born again. Kung ganun po yung iniisip ninyo, mali ang inyong pakaunawa. Okay. Katoliko ako. So ayoko ma-born again. Maingay sila. Yung born again, hindi po ito religion. Okay. So ipapaliwanag ko po ito sa inyo hanggang Friday. Hindi po ito pwede maintindihan sa itong gabi lang. So unti-unti, kailangan po natin i-ready yung ating puso. Yung born again, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano maipapanganak isang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? So verse 6 po, basahin din po natin ito, 3:1. Ang ipinanganak ng laman ay laman at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. So may dalawang kategory, laman at espiritu. Ito po yung dapat natin isipin. Okay. Sabi ni Jesus, dapat ipanganak ka ng muli. Ano ang dapat ipanganak na muli? Katawan ba o yung espiritu? Espiritu. Okay? Espiritu. Yun po yung dapat malinaw. Okay? Yung pag-a-attend sa isang church o grupo, pag-a-attend sa born-again churches, yung mga denomination, hindi po yung born-again. Yung born-again po, yung ating espiritu po ay dapat ipanganak na muli. Okay? Kaya doon po sa John chapter 3 verse 3, so nalalaman po natin, meron pala akong espiritu. Pero hindi pa po natin nakita po yon. Yung itong laman, body. May body, may yung kamay ko, yung paa ko, yung ulo ko, yung body, laman lang. So ito po yung nakikita po natin. Kaya patungkol sa espiritu, walang idea. Ano ba yun? Okay. So, tuloy po tayo sa ating yung pag-aaral. Pangalawa, unang Timoteo chapter 2 verse 4. So, nangnanais ng lahat ng tao ay maligtas, ay makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So, hindi po dito kasama po kung sino ang nangnanais. So, verse 3, so tingnan po natin sa verse 3, ito ay mabuti at kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Diyos na ating tagapagligtas, siya po yung nangnanais. Ang Diyos ang nangnanais ng lahat ng tao ay maligtas. Salvation. Okay? So, pagdating sa salvation, ano po yung dapat natin isipin? Salvation from where? Okay? Kaligtasan ba mula sa sakit sa katawan? O kaligtasan ba mula sa utang? Yung kaligtasan ba sa mga disgrasya? Anong klaseng kaligtasan ito? Ito po ay kailangan din po natin malaman. Anong klaseng salvation? Salvation mula sa mga hirap sa buhay, sana maging maayos yung buhay ko. Kasi po yun po yung prayer po natin, padalangin. Kapag tinatanong ko po yung mga tao, ano po yung ipinapanalangin ninyo? 99% po, yung kanilang sagot sa akin, Pastor, sana walang sakit sa pamilya ko. Sana maging maayos yung pamilya ko. Yung kanilang hinahanap na salvation ay para sa kanilang katawan. Tama po?
Hindi po patungkol sa Espiritu dahil hindi po nila alam na meron silang Espiritu. Kaya yung kanilang salvation ay physical na salvation. Sana walang sakit, sana walang disgrasya, sana walang problema sa trabaho ng asawa ko, sana maayos yung pag-aaral ng anak ko. So, ganong klaseng salvation hinanap nila, pero hindi po, malayo po yung kanilang prayer sa kalooban ng Diyos. Yung salvation po dito ay mula sa impyerno. Kaya salvation, alam po natin yung John 3:16. So, tingnan po natin, John 3:16. Saglit po. Sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa salibutan upang hatulan ang salibutan, kundi upang ang salibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ito po yung pinaka-purpose kung bakit si Jesus pumarito sa mundong ito. Hindi upang hatulan ng salibutan, kundi ang salibutan ay maligtas. Salvation. Okay. Salvation. Yung salvation po ito, hindi po ito physical na salvation. O safety. Okay. O maayos na buhay. Yung salvation po ito ay mula sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Kaya doon sa pangalawang verse, nakikita po, dapat natin malaman, may impyerno. Okay? Kung hindi ipanganak na muli, sabi ni Jesus, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kung hindi niya makikita yung kaharian ng Diyos, saan mapunta? Sa impyerno. So, pangatlo po, Juan chapter 6, verse 40. So, pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya ay sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Buhay na walang hanggan. Eternal life. Okay? Eternal life. Ito yung kalooban ng aking Ama. Will of God. Okay? Bawat nakakakita sa anak at sa kanya yung sumampalataya ay makaroon ng, buhay na walang hanggan. Okay? May tanong po ako. Okay? So, buhay na walang hanggan, saan po ito mangyari? Sa lupa o sa langit? Sa langit. Okay? Ano po yung gusto po natin? Mahabang buhay dito sa lupa o buhay na walang hanggan sa langit? Okay? Mahabang buhay dito sa lupa, may sakit sa tuhod, may diabetes, may high blood, maraming gamot araw-araw iniinom, malabo yung mata, mahina yung tenga. Mahabang buhay, yun ba yung gusto po natin? So, hindi po. Hindi po ganyang gusto ng Diyos ibigay sa atin. May purpose po tayo sa buhay dito sa lupa. Kung naganap na po yung purpose na ito, kung handa na po tayo sa harapan ng Diyos, kung natupan na po yung kalooban ng Diyos sa ating buhay, so ready na po tayo, lipat bahay. Yung kamatayan po ay, di ba, kinakatakutan ng maraming tao. Kamatayan, natatakot po yung tao sa kamatayan, pero sinasabi ng Diyos sa Biblia, kamatayan ay lipat bahay. Lipat bahay lang. Magmula dito, patungo saan? Patungo sa langit. Lipat bahay lang. Kung
Ready na po yung visa o dokumento, kung kompleto na po yung dokumento. Di ba yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, OFW, maraming dokumento kailangan, di ba? Kung kulang po yung dokumento o problema sa papel, hindi pwede mag-abroad. Ano po yung kailangan natin para makapunta tayo sa langit? Buhay na walang hanggan. Sinasabi ng Biblia kanina, anong sabi ni Jesus? Para makapunta sa langit, kailangan ipanganak na muli. Maliban, hindi pwede makapasok sa langit. Yun ang salvation po yan, salvation. Tapos, makakapasok sa buhay na walang hanggan. Yun po yung gusto ng Diyos ibigay sa atin. Muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Anong ibig sabihin? Resurrection. Kahit namamatay tayo sa mundong ito, pero yung taong ligtas, taong naipanganak na muli, yung mga anak ng Diyos ay bubuhayin muli. Resurrection po ito, resurrection. So, tingnan po natin sa Bible po. Meron po isang storya tungkol sa rich man. Meron isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. So, nainggit po ba tayo sa ganitong buhay? Ano ba kulang sa kanya? Mayaman siya, mayaman. May pera siya. Kaya yung suot niya, anong suot? Mamahaling suot, kulay ube, pinong lino, mga branded. Okay? Suot. Tapos, minsan piyesta o araw-araw? Kaya ba ninyo araw-araw piyesta? So kahit monthly, mahirap, malaking gasto sa piyesta. Pero siya, araw-araw, piyesta. Maraming pagkain, siyempre maraming kaibigan doon, masaya. At kanyang pintuhan, nakahandusay ang isang pulubi na ang pangalan Lazaro na puno ng mga sugat. Sa kanyang pintuhan, nakahandusay isang pulubi. Anong pangalan niya? Lazaro. Okay? Pulubi. Okay? Walang pera, walang bahay, walang tirahan. Natutulog sa kalsada. Okay? Puno ng sugat. Okay? Kahit may sakit, ay walang pangbili ng gamot. Kaya puno ng sugat. Naghahangat na makakain mula sa mga mahulog sa hapak ng mayaman, maging ang mga aso lumalapit sa hinihimura ng kanyang mga sugat. So, dalawang buhay. So, buburahin ko po yung tae. So, isang rich man, tapos yung pulubi, yung beggar. Okay, pulubi. Anong pangalan ng rich man? Nakasulat sa Bible? Walang nakasulat sa Bible yung pangalan niya. Pero yung pangalan ng pulubi, ano po? So, Lazaro. Okay? So, bakit walang pangalan? Okay? Bakit walang pangalan nakasulat? Kahit mayaman siya, kahit may pera siya, mataas yung posisyon niya, pero sa mata ng tao, maganda. Pero sa mata ng Diyos, hindi. Okay. Iba po yung mata ng Diyos. Okay. Siya, kahit pulubi siya, walang pera, puno ng sugat, hinihiburan siya ng aso, yung kanyang pagkain ay tira-tirang pagkain mula sa kanya, pero yung pangalan niya ay nakasulat sa Biblia. Ibig sabihin, mas mahalaga po siya sa mata ng Diyos kaysa mayaman. Yung meaning ng Lazaro, sabi ko sa inyo, mahalaga po yung meaning ng name.
Sa lahat ng name sa Bible may meaning. Yung meaning po niya, Lazaro, God is my hope. God is my hope. Okay? Dahil wala po siyang pag-asa sa mundo. Wala siyang pag-asa sa mundo. Walang pera, may sakit, puno. Wala siyang pag-asa. Kawawa yung buhay niya. Kaya yung kanyang pag-asa ay nasaan po? Sa Diyos. Langit lang lagi iniisip niya. Okay? Kahit masakit ako, kahit wala akong pera, pero may pupuntahan ako. Kahit pulubi ako, may uyan ako. Kahit may sakit ako, so handa na ako humarap sa Diyos. Yung kanyang pag-asa ay nasa langit. Lazaro. Mayaman, mamatay po ba mayaman o hindi? So, kahit may pera, hindi mamamatay? Mamamatay pa rin. Kahit malakas yung katawan, so mamamatay o hindi? Mamamatay. Yung ilan percent po mamamatay tayo? So, 100% lahat po tayo ay mamamatay. Meron po ba kayong insurance? Yung medical insurance? So, may insurance. Minsan, may medical insurance. O sasakyan insurance. Okay? In case. Just in case. Kung sakali, kapag may aksidente, so malaking tulong po yan. Kapag may PhilHealth, meron po ba kayo PhilHealth? So, nagbabayad kayo monthly. Magkano po? So, nagbabayad. Bakit po nagbabayad ka sa PhilHealth? Kung sakali, di ba? Para sa case na makasakit. Ilan percent po makakasakit kayo? Ilan percent? 100%? Hindi po. Hindi po 100%. Maaari mga 50%. Yung mga malalakas po dito, kahit nagbabayad ka sa PhilHealth, pero 10% lang po makakasakit kung malakas yung katawan. Pero bakit nagbabayad sa PhilHealth? Just in case. Baka mangyari yan. Marunong po tayo maging handa sa ganong mga disgrasya, sa sakit. Okay? Ipon-ipon tayo. Pero yung kamatayan, 100% po ito mangyari sa ating lahat, pero madalas yung karamihan po ng mga tao, wala po silang ginagawa. Hindi sila handa mamatay. Okay. Parating po sa atin yung kamatayan, para yung mga budget po natin ng oras, o yung unti-unti na ubos yung budget. Dadaan po tayo sa kamatayan lahat. Pero bakit wala po silang anumang handa? Dahil akala po nila, pag namatay na ako, tapos na lahat. Pag namatay na, wala na ako. Ganun po yung iniisip po nila. Pag namatay na, wala na ako. Tapos na. Kaya, hanggang kamatayan lang. So, kailangan ihanda. Yung lote sa sementeryo, okay? Yung lote sa sementeryo para sa katawan lang. Itong dalawa po, yung mayaman po ay araw-araw pista, tapos nagsusuot ng kulay ube, pinong lino, maraming pagkain, masarap, lechon baboy, lagi. Pero wala po siyang ginawa para sa after death. Ito po, kamatayan. So, ito po, sabi sa Biblia, so may heaven, may langit, may impyerno. Okay? Ito sa langit, magpakailanman, walang hanggan. Sa impyerno, magpakailanman din, walang hanggan. Yung buhay dito sa lupa, 78 years lang. Limitado po yung buhay natin dito. Pero dito po, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy.
Yung buhay natin dito sa lupa, parang isang chapter lang, chapter 1. Pero pagpasok po tayo sa chapter 2, ito po yung tuloy-tuloy. Okay. Yung buhay po natin dito, parang kinder lang, kinder. Preschool lang, preschool. Pero yung buhay po dito sa kabila ay tuloy-tuloy. Walang hanggan. Alin po ba mas mahalaga? Gusto pa? Gusto pa ba ninyo ito? Tapos, bagsak dito. Si Lazaro, kahit mahirapan siya dito, pero 78 years lang. May katapusan, yung hirap niya dito, yung sakit niya dito, may katapusan, tapos dito po siya pumunta. Tingnan po natin sa Bible. So, Lucas chapter 16 verse 20-21, dalawang verses po, mayaman, masaya. Yung pulubi, mahirap. Pero ito, 22, ang nangyari, namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham, namatay din naman ang mayaman at inilibing. Mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, tumingala siya, nakita sa malayo si Abraham, at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya'y sumigaw, sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin, suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri. Palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Nasaan na po yung mayaman? Apoy. Nasa apoy na siya. Okay. Dito, tuloy-tuloy. Mayaman. Kaya kailangan po natin isipin mabuti. Yung dalawang tao po, mayaman sa kayong pulubi, ay kumakatawan sa lahat ng tao sa mundong ito. Okay? Kayo po, bawat isa sa atin dito ay isa sa itong dalawa. Ay, Pastor, hindi ako mayaman. Lagi kulang ako sa budget. Pero maaari po, mayaman ka sa puso. Gustong-gustong maging mayaman. Yung future rich man. Future. So, hindi pa mayaman. Pero yung pangarap mo ay, sana maging mayaman ako. Okay? Mayaman sa pera, mayaman sa alam, mayaman sa position. Yung future rich man. Okay? Sabi sa Biblia, Mateo. So, tingnan po natin sa Mateo chapter 19, verse 23, 23. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, mahirap para sa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng langit. So, sino dito gustong mayaman? Sabi dito, delikado po yun. Bakit mahirap mayaman sa pumasok sa langit? Yung mayaman po dito, hindi lamang po mayaman sa pera. Okay? Pati sa mga alam, pati sa mga sakim, okay? Matalino. Okay? Dahil busy po sila, saan po sila busy? Yung mga mayaman. Dito sila busy. Okay? Diba sabi ni Jesus, dapat ma-born again ka. Ma-born again? Hindi po yan patungkol sa body. Okay? Ito po yung buhay sa mundong ito. Okay? This world. Ito po yung patungkol sa ating body. Okay? Habang buhay pa tayo sa mundong ito, so, dapat malaman po natin yung katotohanan. Kung paano
makapasok sa langit. Dahil lahat po tayo may espiritu. Ang Diyos ay nangnanais ng lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Lahat ng tao ay maligtas mula saan? Mula dito. Okay? From hell. Okay. Ang kalooban ng aking Ama na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya yung sumampalataya ay makaroon ng buhay na walang hanggan. Saan po mangyari yun? Buhay na walang hanggan? Dito. Eternal life. Yung kalooban ng Diyos, nakita po ba ninyo? Yung kalooban ng Diyos, yun po yung pinaka-blessing ng Diyos, ay hindi dito. Kundi dito mangyari. Kaya bago po tayo mamatay, bago maubos po yung ating budget sa mundo ito, kailangan po natin malaman po yung way kung paano maipanganak na muli, kung paano maligtas ako, kung paano makaroon ng buhay na walang hanggan. May paraan po kung paano po mangyari po itong tatlo. So, buhay na walang hanggan, John 5 verse 39. Babasahin ko po ito. Sinasaliksing ninyo ang mga kasulatan, Bible, sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon, meron kayong buhay na walang hanggan, at yun ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Yung buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng Bible. Salita ng Diyos. Saliksik ninyo ang Bible, saliksik ninyo. Dahil, iniisip ninyo, sa mga Bible, makaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Pangalawa, salvation. Paano mangyari po yung salvation? 2 Timoteo chapter 3 verse 15, kung paano mula sa pagkabata ay inyong nalaman ng mga banal na kasulatan, Bible, na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan. Bible po ay makakapagturo sa atin patungo sa kaligtasan, yung salvation from the Bible. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Pangatlo, born again. Paano po mangyari yun, born again? Unang Pedro chapter 1 verse 23, basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ipinanganak na kayong muli, hindi ng bining nasisira, kundi ng walang kasirahan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Bible ulit. Okay. Yung born again din po ay mangyayari hindi sa pamamagitan ng mga pagsimba-simba sa born again churches, kundi sa pamamagitan ng pagkikinig ng salita ng Diyos at pakaunawa. Kaya, meron na po tayong ganitong Bible seminar. Okay? Dahil wala pong ibang way para ma-born again, para maligtas, para makaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, ito po yung kailangan. So, tingnan po natin, Roma chapter 10, verse 17 po. Basahin po natin ito, 3, 2, 1. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So, Bible seminar po ito ay napakahalaga para sa bawat isa sa atin. Yung mga verses po na ipinakita ko po sa inyo kanina, saan galing? So, galing po dito, hindi po yung aking sariling isip. Nakita na po ninyo kung ano po ang nakasulat sa Biblia. So,
Ito po ay isang scholar, Maslow. Sinabi po niya patungkol sa mga kailangan sa buhay ng tao. Okay? Kaya ito po yung mga category nabanggit po niya. Ito yung ganitong klase ganitong bagay ay kailangan para sa buhay ng tao. Ano po yung pinaka-basic? Ano po yung pinaka-basic kailangan? Yung pagkain, yung tubig. Diba? Kung hindi po tayo kumain, patay tayo. Tama po? Kaya kailangan po natin kumain. Ano pa? Ano pa kailangan po natin? Pag-uhaw. Kailangan uminom. Pagpagod. Kailangan pahinga. Okay? Kailangan bahay. Kailangan damit. Yun po yung mga pinaka-fundamental needs sa ating buhay. Pero yun lang po ba yung lahat sa kailangan po sa atin? Hindi po. Mayroon po mga mataas na level. So, kailangan po yung security. Security. Kaya may bakod sa bahay. May lock sa bahay. May grill sa pintuhan. Kaya takot po takotin po tayo sa mga magnanakaw. Okay? Kailangan din po natin yung security. Kaya maraming security guard. Okay? Security guard. Tapos, kung yun lang, kung may pagkain, bahay, saka yung grill sa pintuhan, masaya po ba tayo o may kulang pa? May kulang pa. Mataas level ay yung mga kaibigan, yung pamilya, okay? Yung kamag-anak, yung mga relationship. Yun din po yung kailangan. Pero kahit may kaibigan pa, so parang may kulang pa. Kaya sabi po niya, sa buhay ng isang tao, kahit may pagkain, o kahit may bahay, kahit may kaibigan, kahit may security sa bahay, pero may kulang pa sa buhay. Ano po yung pinaka nasa top? Ayon po sa kanyang study, yung pinaka nasa top, ano po? Sense of meaning. Sense of meaning. Ibig sabihin, may tanong pa rin, may tanong. May tanong sa buhay. Pero depende po sa sitwasyon po ng mga tao, kapag mahirap talaga yung buhay. Siyempre, yung isip niya lagi, umiikot doon sa mga pinakauna at pangalawang level, doon umiikot. Dahil, kung walang trabaho, walang pagkain bukas. Kung wala akong trabaho ngayon, walang pagkain bukas. Kung ganun po yung mga sitwasyon sa buhay, wala pong space sa puso para mag-isip patungkol sa meaning. Kasi yung hanap buhay muna, hanap buhay. Okay. Kaya habang nagpapalaki po ng mga anak, okay, yung mga medyo ma-i-edad na po, nanay, tatay dito. Nung bata pa po yung yung anak ninyo, sobrang busy po kayo, di ba? Sobrang busy. Wala pong oras para sa sarili. Yung oras mo, yung energy mo, ay lahat ay para sa anak. Doon napunta lahat. Pero nung lumaki na po sila, nag-graduate na, may asawa na, parang doon po, gumigising po yung isip. Yung buhay ko, yung sariling buhay, para saan ba? Yung buhay ko ba para sa anak lamang? Yung mga nanay at tatay dito, may tanong po ko sa iyo, yung buhay po ninyo, buhay natin ay para lamang sa anak? Yun po ba yung pinaka-purpose sa buhay natin? Hindi po. Ipapakilala po sa inyo isang kanta. Ito po yung kanta ng Freddy Aguilar. Ito yung paborito kong kanta.
saan ka tutungo. Kung nakamit mo na ang pangarap, di pa rin masiyahan, ang nais mo'y madagdagan, limot mo na ang iyong pinagmulan. Bakit nga ba ganito? Ang tao'y walang kasiyahan. So, Freddy Aguila po, ito po yung kanta ng Freddy Aguila, kanta niya. Kilala nyo ito? So, ito po yung patungkol sa buhay ng isang tao. Oo. So, may dalawang tanong siya. May dalawang tanong siya. Ano po yung unang tanong? Saan ka tutungo? Okay. Saan ka galing? Okay. Saan ka patungo? Yun po yung buhay. Yung tanong po niya sa buhay. Pangalawa, so bakit walang kasiyahan? Bakit walang kontento? Okay. Dagdag. Okay. The more. Parang may butas. Kung hindi po natin kilala ang Panginoon, kung hindi po natin malaman yung way patungo sa buhay na walang hanggan, kung hindi pa natin makilala ang Diyos na lumikha sa atin, so walang kontento po tayo. Walang kontento. Ito po yung magiging topic sa ating buhay. Kaya ipinanganak tayo, nag-aaral, trabaho, marriage, tapos kumita ng malaki. Sana hanggang dyan lang po yung buhay natin. Pero sakit, retire, tapos ano po yung nasa dulo? Sigurado ito mangyari sa ating lahat. Sigurado. 100%. Pero bakit hindi po natin iniisip po yun? Okay? Bakit hindi po natin itong iniisip? Lahat ng ating oras, lahat ng ating energy, okay? Bakit napupunta lahat sa mga makamundong bagay lang? And then, ito po yung dapat natin tanungin. And then, ayon po sa Biblia, pagkatapos ng kamatayan, ano po ang naghintay sa atin? So, basahin po natin, 3:1. At yamang itinakta sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. After death, okay? Ano ang mangyayari sa atin? Paghuhukom. Okay? Harap po tayong lahat doon sa hukuman ng Diyos. Ano po yung magiging problema po natin doon sa hukuman ng Diyos? May kasalanan tayo. May kasalanan tayo. Okay. Alam natin, so kilala po natin yung ating sarili. Kilala po tayo ng Diyos. Kung gaano kadaming kasalanan po natin. Kung ano ang nangyari sa ating puso, kung anong nangyari sa ating isip. Nakangiti sa pagbati, kamusta ka? Pero sa puso, ay mautang ka sa akin. Yung pinaka-topic po sa Biblia ay after death. After death. Yung buhay natin dito sa lupa ay para maging handa tayo, para maging handa po tayo na makapasok sa langit. Yun po yung pinaka-blessing ng Diyos. Yun po yung gusto ng Diyos ibigay sa atin.
Pero isang nakakalungkot na bagay, yung mga tao, okay? Ako din po dati, umiiyak tayo sa sakit, umiiyak tayo sa mga pagsubok sa buhay dito, umiiyak tayo sa mga problema dito sa lupa, pero hindi po tayo umiiyak na mapapahamak ako sa impyerno. Okay. So dahil si Satanas po ay kumikilos sa mundong ito. Kaya dinadaya po niya yung mga isip ng tao para hindi po tayo makakita ng katotohanan. Kaya nadadaya po tayo, nadadaya. Ginagamit po ni Satanas yung mga magagandang bagay sa mundong ito. Magagandang pangarap sa mundong ito. Okay. Doon po tayo nadadaya. So James 4, verse 13 and 14, halik kayo ngayon, kayong nagsasabi ngayon o bukas, pupunta kami sa ganong bayan, kami ay mangangalakal doon ng isang tao na kikita. Ganun hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas. Ano ba ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw na sa sandaling panahon lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Okay. Sabi sa Biblia, halik kayo ngayon. So, mag-usap tayo, mag-usap. Mag-usap pa tayo, pag-usapan po natin yung ating buhay. Halik kayo. Ngayon o bukas, pupunta kami sa ganong bayan. So, mangangalakal doon ng isang tao na kikita. Magandang plano, magandang plano. Ang tanong ng Diyos, ano ba ang inyong buhay? Kayo nga isang singaw lang singaw. Singaw po ay parang usok lang. Napakaiksi po yung buhay natin. Napakaiksi. Sandaling panahon lumilitaw, pagkatapos naglalaho. Singaw. Awit chapter 90 verse 10, basahin po natin ito, 3, 2, 1. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon o kung malakas kami ay 80 taon. Unit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang, ang mga ito ay madaling lumipas at kami ay nawawala. So gaano kahaba po yung buhay natin? 70 o 80 years. Okay? Yun po yung budget natin, Okay? Tapos, kamusta po daw yung buhay natin? Masaya? So, hirap at magulo. Okay? Minsan, masaya kapag may birthday party. Okay? Minsan, masaya kapag karaoke. Okay? Pero madalas po ay hirap at kaguluhan lamang. Tapos, napakabilis yung takbo ng panahon. Okay? So, anong taon ngayon? 2026. Okay? Parang 2025 ay napakabilis lumipas. Ganito po, naubos po yung ating oras. Naubos po yung ating buhay. Okay? Kamusta po yung ating pangarap sa buhay? So, paano din po natin isang video please. Ipinanganak na isang bata. So, life is long. Long? Life is short. Okay? Mula sa hospital, tapos
bagsak sa sementeryo. Life is short. Okay? Napaka-exit po yung ating budget. Okay? Yung purpose ng ating buhay ay hindi para maging masaya dito. O hindi din para maging maayos yung ating buhay dito. Yung purpose ng ating buhay dito ay para maging handa na makapasok tayo sa eternal life. Okay? Para maging handa po tayo na makapasok sa buhay na walang hanggan. Na inihanda po yan ng Diyos para sa atin mula nung creation. Okay? Yan po yung purpose ng creation. Kung ayaw po ito matanggap, kung kung nagpo-focus lamang po sa mga makalupang bagay, so ayaw makinig ng salita ng Diyos, ayaw maghanap ng katotohanan sa Bible, ay walang magagawa ng Diyos. Yun po yung magiging choice nila. Buhay na walang Diyos. Yun po yung choice nila. Buhay na walang pakialam sa kalooban ng Diyos. Okay? Sariling isip, sariling plano, sariling pangarap. Okay? Pero walang pakialam sa kalooban ng Diyos. Kung ganun po yung choice po natin, ay magiging ganun din po yung mangyari sa future. Kaya sana po sa loob ng itong Bible Seminar, so mag-focus po tayo sa ating espiritu. Okay? Dahil naramdaman po natin yon na meron po tayong espiritu. Meron po tayong pusong hanap. Okay? Naramdaman po natin yung gutom. Naramdaman po natin yung uhaw sa katotohanan. Dahil meron po tayong lahat yung espiritu. Okay? So, para maging, ito po muna, itong Bible po, ito po yung napakahalaga po yung Bible. Ang Diyos po ay hindi nakikita sa ating mata. Ang Diyos ay hindi nakikita sa ating mata. Kaya may paraan na ibinigay ng Diyos para makilala po natin ang Diyos. Okay. Mga ilang way, sa pamamagitan ng ating konsensya, sa pamamagitan ng creation, sa pamamagitan ng Bible, sa pamamagitan ng bansang Israel, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, so pwede po natin makilala ang Diyos na hindi nakikita sa ating mata. Pero yung magandang way po ay Bible. Ito po. So, kailangan po natin pag-aralan po yung Bible. So, paano po na isulat po yung Bible? So, ngayon, 2026, so ibig sabihin, yung buong history po ay binubuo ng dalawang bahagi. Before, yung panahon bago dumating si Jesus, saka yung panahon pagkatapos dumating si Jesus. Yung pinakaunang libro sa Bible, Genesis, ay isinulat BC 1,500 years. Yung pinakahuling Bible, Revelation, ay AD 100 years. Kaya yung Bible po ito ay lumang-luma. Okay? So, magmula ngayon, 3,500 years ago, nag-umpisa na po yung sulat ng Bible. So, Genesis, Revelation, tapos yung Lumang Tipan at Bagong Tipan. Lumang Tipan, 39, Bagong Tipan, 26. So, bali, 66 books. Maraming tao nagsulat, around 40, sa iba't ibang lugar at nagsulat, pero isa lang po yung mayakta. Yung mensahe po ay galing sa isa. Sino po? Kaninong mensahe po ito? Mensahe ng Diyos. Ito po yung salita ng Diyos. Ano po yung nakasulat sa Bible? Magmula sa simula ng kasaysayan hanggang sa katapusan ng kasaysayan.
Kung bakit nilikha ng Diyos ang mundong ito, so paano matatapusin ng Diyos ang history na ito? Ay lahat po ng history ay nakasulat sa Bible. Kaya John chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Okay? Salita ay kasama ng Diyos, salita ay Diyos. Kaya para makilala po natin ang Diyos, ano ang dapat pag-aralan natin? Salita ng Diyos. Kung hindi po natin alam ito, kung ano ba ang nakasulat sa Bible, hindi pa natin kilala ang Diyos. Okay. Kaya Jeremiah chapter 30 verse 1 and 2, ang salita na dumating kay Jeremiah mula sa Panginoon. Sinabi, ganito ang sabi ng Panginoong ng Diyos ng Israel, isulat mo sa isang aklat ang lahat ng mga salita ng aking sinabi ko sa iyo. Yung Jeremiah po, yung Book of Jeremiah, hindi po yung isip ng Jeremiah. Yung sinabi ng Diyos kay Jeremiah, yun po yung isinulat po niya sa Book of Jeremiah. Okay. Kaya, Hosea, the word of the Lord that came to Hosea, the word of the Lord that came to Joel, the word of the Lord that came to Micah, the word of the Lord that came to Haggai. Ito po yung mga propeta ay ginamit ng Diyos, mga propeta. Pero yung message mismo ay galing sa Diyos. So Word Bible Translation, status, halos lahat ng mga bansa, lahat ng lahi, meron po silang sariling Bible. So, 3,362 languages, translation. Meron ho ba ganitong libro sa buong mundo? Okay. So, ito po yung iba't ibang language translation. Alam niyo po ba kung anong verse po ito? So, Greek. Pwede pa basahin natin Greek? O Hebrew? Yung Hindi? Mga ibang-ibang letra? English? Dito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal everlasting life. Anong verse po ito? John 3:16. Iba-ibang languages. Okay? Spanish, yung wikang Africa, so, Vietnamese, Japanese, dito, Korean. Pwede po natin doon basahin? Korean? Babasahin ko po ito. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 나인tindihan po ba? 영생, eternal life. Buhay na walang hanggan. Sarang. Sarang이요. Alam niyo sarang? Pag-ibig, sarang. Okay. 하나님. Diyos, 하나님. Okay. So, bakit po ganitong daming translation? Anong klaseng libro po ito? Bakit yung libro po ito i-translate sa buong mundo sa lahat ng language? Anong nakasulat dito? Binabasa po ba natin ito? Dapat basahin mo ito. Napakahalaga po ito. Pag dumating yung text sa cellphone, agad-agad binabasa po natin, di ba? Kapag may messenger sa cellphone, agad-agad binabasa po natin. Pero ito, ganitong daming translation, bakit meron? Okay. Ito yung Tagalog Bible. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit may Tagalog Bible? Okay. Di ko alam kung sino po yung nag-translate. Okay. Pero bakit may Tagalog Bible? Para kanino? Para sa iyo. Ay, Pastor, hindi ako marunong mag-English. Nandito na. Naintindihan po ba natin ito?
Yes. Ay, Pastor, hindi ako marunong mag-Tagalog. Bicolano ako. O Bisaya ako. So, okay lang. May Ilocano Bible, may Pampanga Bible, Cebuano Bible, Bicol Bible, Hiligaynon Bible, Samareño Bible, Pangasinang Bible. Anong lengguwahe ninyo? Oh? Bisaya. Okay. Malapit Cebuano, Bisaya. Okay. Kung kailangan mga languages sa dialect ninyo, sabihin mo sa akin, maghanap ako sa Christian bookstore. Bakit meron po ganitong mga translation? Okay. Dahil sila rin, yung mga taga-Bisaya, yung mga taga-Cebuano, dapat maligtas rin po sila. Kung hindi nila marunong mag-Tagalog, kung hindi nila marunong maintindihan English, paano sila? Dahil hindi sila makapasok sa langit. Kawawa sila kung wala silang Bible. Kaya nung 2008 December, nung 2009 January, so nung pumunta po ako dito, yung una kong hinanap, alam niyo po ba kung ano po yung una kong hinanap dito? Tagalog Bible. Yun po yung unang chinek ko. Meron ba Bible sa wikang Tagalog? Okay. Kaya pumunta po ako sa Christian bookstore. So, Philippine Christian bookstore. Naghanap ako kung may Bible ba dito sa wikang Pilipino. Marami pala, marami. Okay. Kaya nagpasalamat po ako sa Diyos. Salamat Panginoon. Marami pala yung version dito. Tagalog, Bisaya, maraming language. Kaya hindi kailangan mag-translate pa. Okay. Yun na lang gagamitin. Okay. Dahil ang nakasulat sa Biblia ay napakahalaga. Kaya ito po ay na-translate sa lahat ng language. Okay. Ang problema po, hindi po nila ito binabasa. Okay. Cellphone lang binabasa. Ito po yung Dead Sea Scroll na takpuan sa Israel. Ito po ay kopya po. Ito yung kopya nung naisulat sa BC 2th century. Natagpuan po ito sa Israel Qumran Cave, Dead Sea Scroll. Kaya nung natuklasan po ito, so excited po yung mga biblical scholars. Dahil gusto po nila makita kung may dagdag o bawas. Mula sa original scripto, ito, Dead Sea Scroll, saka yung Bible po natin binabasa, gusto po nila malaman kung may bawas o dagdag. So, chinek po nila mabuti, ang founding po nila ay walang dagdag, walang bawas. Okay? The most ancient biblical manuscript on earth. The greatest archaeological discovery of the 20th century. Amazing discovery about the Biblia. Qumran Dead Sea Scroll. Walang changes. Yung 2,000 years ago Bible 2,000 years ago, saka yung Bible po natin ngayon, ay walang changes. Miracle po ito, hindi. Miracle. Iningatan ng Diyos. Okay? Dahil ito po ay salita ng Diyos, ang Diyos ay nagsalita, tapos iningatan ng Diyos yung kanyang salita, dahil kung may dagdag o bawas, delikado po yan. Malilito po yung mga tao. Paano maligtas? Paano makapunta ko sa langit? Iba-iba yung mga way. Kaya iningatan po ng Diyos yung Biblia para hindi tayo maguguluhan, para hindi tayo malilito. Kaya hanggang ngayon, malinaw na po nakasulat sa Biblia yung way of salvation. Malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. The way of salvation, itong Bible seminar,
ipapaliwanag ko sa iyo. Kaya, ito yung dapat natin gawin. Basahin po natin, 3, 2, 1. Inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Ito po yung dapat natin gawin. Saliksikin at basahin at pag-aralan. Faith comes by hearing, and hearing through the words of Christ. So ngayon po, pag-aralan po natin yung evidence ng creation. Okay? Napakahalaga po yung evidence po ito. Okay? Kung walang evidence, huwag po kayo maniwala. So, totoo po yun. Kung walang evidence, huwag po kayo maniwala. Sayang po yung oras mo. Sayang po yung pera mo. Pero kung may evidence, anong dapat gawin natin? Maniwala. Okay? Hindi pwede matigas yung ating puso kung may evidence. Bakit itong creation po yung mahalaga? Okay? May tanong po ko sa iyo. Very simple question. So, sagutin po ninyo ako. Yung manok, saan galing? Galing sa itlog. Yung itlog, saan galing? Galing sa manok. Okay? Yung manok, galing sa itlog. Itlog, galing sa manok. Alin po ba mas mauna? Okay? So, hindi pa naisip ninyo ito. Okay? Ikot-ikot. Kaya kahit hindi po natin alam yung sakop po dito, wala pong problema tayo sa buhay. Tama po? Wala pong problema tayo sa buhay kahit hindi alam kung alin ang mas mauna. Okay? So, babaguhin po natin yung question ganito po. Ito rin po. Okay? Yung mansanas. Tama po ba, mansanas? Okay. Yung bunga, saan galing? Puno. Puno, saan galing? Buto. Buto, saan galing? Bunga. Buto ay galing sa bunga. Sa loob ng bunga, may buto. Di ba? Saka yung bunga, galing sa puno. Yung puno, galing sa buto. Alin po ba mas mauna? Puto? Huh? Puto? Hello? Nalilito din po tayo dito. Kaya doon po sa yung manok, itlog, okay? Pag ganito-ganito lang, so nahilo po tayo. Dapat i-cut. Cut dito, i-cut. Dapat baguhin po natin ganito, okay? Manok, itlog galing sa manok. Manok galing sa itlog. Itlog galing sa manok. Hindi ikot-ikot. Diretso lang tayo, diretso. Hindi ikot-ikot. Wag po tayo ikot-ikot. Diretso tayo. Pinakauna. Okay? Dapat meron. Tama po? Dapat meron. Pinakauna. Okay? Ano po ito? Pinakauna. Manok o itlog? Okay? Mas malakas yung manok. Okay? Yung pinakaunang manok, saan galing ito? So, mag-isip po kayo na mabuti. Okay? Gising tayo, gising. Pinakaunang manok, saan galing? Galing sa itlog? Dito, walang itlog. Walang itlog. Kung walang itlog dito, yung manok ito, saan galing? Okay? Matigas yung ulo mo, itlog pa? Dito, walang itlog. Okay? Walang itlog. Kung walang itlog, paano manok? Saan galing yung manok? Galing sa Diyos. Okay? Nilikha. Doon po dapat malaman po natin nilikha. Okay? Yung unang manok ay nilikha. Tama po? Yung unang manok saan galing?
galing sa Diyos, hindi po galing sa itlog. Nilikha ng Diyos. Nilikha. Kung gano'n, may Diyos o wala? May Diyos. Kung walang Diyos, walang manok. Kung walang manok, walang itlog. So, wala tayong ulam. Okay? Walang Jollibee, walang McDonald's, okay? Walang manok adobo, bukas, walang ulam bukas. Okay? Nilikha ng Diyos. Isipin po natin. Huwag po tayo enjoy lang. Okay? Kahit hindi alam natin ito, wala po tayong problema sa trabaho. Meron po ba ganitong exam sa school? Meron po ba ganitong exam sa trabaho? Wala. Pero bakit tinatanong ko ito? Dahil dito po, may meaning po sa ating buhay. Okay? May Diyos. Kung walang Diyos, wala. Okay? Tapos, yung mansanas, yung bunga. Yung bunga ay galing sa puno. Puno, galing sa buto. Buto, galing sa bunga. Pinakauna, ano po ito? Okay? Puto? Pinakauna ay puno, di ba? Puno. Yung pinakaunang puno, saan galing? Galing sa Diyos. Nilikha. Nilikha ng Diyos. Creation, nilikha ng Diyos. Okay. Ang Diyos ay hindi nakikita. Tama po? Kaya mahirap maniwala. Maraming Koreano po ay hindi naniniwala sa Diyos. Pero dito sa Philippines, halos lahat naniniwala kayo sa Diyos. Tama po? Pero pag pumunta kayo sa Korea, so marami, ayaw nila maniwala sa Diyos. Dahil daw, hindi nakikita ang Diyos. Nasaan ang Diyos? Ipakita mo sa akin ang Diyos. Matapang po yung kanilang sinasabi. Ipakita mo sa akin yung Diyos mo para maniwala ako. Paano ipakita yung Diyos sa kanila? Parang walang ebidensya. Pero ito po ay ebidensya. Kung walang Diyos, walang nilikha. So dito po, malinaw po sa atin, may gumawa. Tama po? Kung walang gumawa, walang ginawa. May lumikha, kaya meron pong nilikha. Okay. Ito po yung unang malinaw na bagay, pero hindi po yung sapat sa atin. Hindi po yung sapat sa atin. Siguro, sa number one question, kayong lahat ay agree. Wala pong problema. Oh, may nilikha, may lumikha, may gumawa. Pero hindi po yan sapat sa atin. Pangalawang question po yung mahalaga sa atin. Ano po ito? Bakit nilikha ng Diyos? Ganito. Bakit? Okay. Para kanino nilikha ng Diyos yung manok? Para sa atin. Para sa atin. Nilikha ng Diyos yung mga prutas para sa atin. Nilikha ng Diyos yung mga ista para sa atin. Kaya tilapia, masarap. Nilikha ng Diyos yung mga halaman para sa atin. Magagandang bulaklak. Magandang design. Magandang mga yung mabango. Mabango? Nalilito ako lagi. Baho, bango. So, mabango. Okay? So, para sa atin, nilikha ng Diyos. Okay? So, yung tao. Ito po yung pinaka-main question, tao. Okay? Tao. Yung tao po ay saan galing? Okay? Diba, may bini ng tao. Bini, yung doon sa sinapupunan. Yung bahay bata ng anak. Bahay bata ng ina, doon lumaki yung tao, tapos ipinanganak. Yung mga baby ay lumaki, tao. Yung baby, saan galing? Galing sa tao. Okay? Yung tao po, ay balik-balik po tayo. So, example, ako, galing sa tatay ko. Galing sa
Lolo. Lolo, galing sa lolo ng lolo ng lolo ng lolo ng lolo. Sino po yung una? Okay. Lolong Onggoy? Dito? Okay. Tao din, di ba? Tao din. Sino po ito? Si Adan. Si Adan. Si Adan, yung pinakaunang tao, nilikha. Yun po yung nakasulat sa Genesis chapter 1. So, nilikha ng Diyos yung langit at ang lupa, lahat ng mga bagay. Mahalaga po sa atin yung pangalawang tanong, hindi po yung una, pangalawang, bakit nilikha ng Diyos yung tao? Okay. Para kumain ng manok? Huh? Sayang? Okay. Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Ito po yung meaning ng buhay natin. Bakit ipinanganak tayo sa mundong ito? Bakit nilikha ng Diyos yung tao? Boring ba? Boring si Jesus? Boring po ang Diyos? Nilikha ng Diyos yung tao bilang laruan? Hindi po. May purpose. Okay. Nilikha ng Diyos yung tao para sa Kanya. Okay. Para dalhin po tayo sa langit. Okay. Kaya ibinigay niya sa atin yung Kanyang larawan, espiritu. Kaya meron po tayong espiritu. Okay. Ito po yung creation. Napakahalaga po yung creation. Kaya, hindi po tayo ipinanganak para kumain. Hindi po tayo ipinanganak para magtrabaho lang. Okay. Ipinanganak tayo sa mundong ito para makilala ang Diyos na tunay. At makarating sa katotohanan, pagkakilala ng katotohanan, at maging handa na pumasok sa buhay na walang hanggan. Okay. Naintindihan po ba? Manok, itlog. Sa una, manok, galing sa Diyos. Okay? Puno, buto, bunga. Pinakaunang puno ay galing sa Diyos. Ganun din po, yung tao ay galing sa Diyos. Kung walang Diyos, wala. Kaya ang Diyos ay pinaka-number one. Dapat yung Kanyang kalooban ay kailangan natin hanapin. Panginoon, ang Diyos, ano ang kalooban mo? Ano ang plano mo sa buhay ko? Yun sana matupad. Roma chapter 1 verse 20, mula pa ng likhain ng salibutan ng Kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita ay naunawaan na nakita sa pamamagitan ng mga bagay na Kanyang ginawa upang wala silang may dadahilan. Kahit hindi po siya nakikita sa ating mata, pero napakalinaw po yung evidence. Okay? Bakit naniniwala po tayo sa Diyos? Dahil lahat ng salibutan ito ay galing sa Kanya. Ako mismo, kung ayaw po ninyo maniwala sa Diyos, tingnan niyong mabuti yung inyong kamay. Okay? Tingnan niyong mabuti yung kamay. Okay? Ito ba nakataon nangyari, yung kamay mo? Tingnan mo yung mukha mo sa salamin, yung mata mo, yung bibig mo, ilok mo, yung tenga. May design. Tama po, may design. Sino po yung nag-design? Okay? Minsan iniisip po natin, ay pangit. Pero hindi po yung mahalaga. Yung design po natin, designer, yung ating katawan ay container lang po, container. Yung lalagyan po ito, lalagyan. Yung sa loob ng itong katawan, may espiritu. Kaya Hebrew chapter 3 verse 4, sapagkat ang bawat bahay may nagtayo. Subalit ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. So, bawat bahay may nagtayo. Okay? So, ano po ito? Bahay ng
Bubuyok. Bahay ng bubuyok. Sinong gumawa? Sinong gumawa ito? Tao ba? Bubuyok. Bubuyok gumawa. Okay? Bubuyok gumawa. Ano ito? Pugat. Pugat ng ibon. Sinong gumawa? Ibon. So, ito po ay bahay ng langgam. Sinong gumawa? Langgam. Ito, bahay ng aso. Sinong gumawa? Aso? Diba, bahay ng bubuyok, bubuyok ang gumawa. Yung pugot, ibon ang gumawa. Yung bahay ng aso, bakit tao ang gumawa? So, hindi niya kayang gawin yung bahay. Alam natin, may idea po tayo, di ba? Matalino tayo lahat. Matalino. Ito, sinong gumawa? Yung relo, yung mga pisa sa loob. Mga tao ang gumawa, matalino ang tao. Yung matalinong tao, tao po, sinong gumawa sa atin? Ang Diyos. Okay? Baka sabihin mo, tao ang gumawa ng tao. Yung aso ba gumawa ng bahay ng aso? Okay. Hindi kaya nila. Okay? Yung mga amazing nature, okay? Amazing nature, ito po yung evidence ng kapangyarihan ng Diyos. So, panoorin po natin isang video clip.
So, nature, nagtuturo sa atin na may Diyos. Okay? Tama po ba? Kaya dapat magpasalamat po tayo sa Diyos sa lahat ng Kanyang nilikha. Tapos, kailangan din po natin isipin kung bakit nilikha niya tayo. Yun po yung meaning sa ating buhay. Okay? Magagandang bulaklak. So, sino po ang nag-design? Magaling designer ang Diyos. Tama po? Magagandang kulay. Okay? Ito ay bulaklak. Okay? Parang duck. Parang ibon. Parang ista ito. Okay? Parang ibon. Parang ano po ito? Unggoy. Parang baby. Okay? Parang skeleton. Mga dancer. Parang ano po ito? Yung itong bibig. Sumasayaw po sila, di ba? Tapos parang pumupuri po sila sa Panginoon. Okay? Ito po yung prutas. Ano po yung gusto ninyo? Okay? Iba-iba yung lasa, iba-iba yung design. So, yung paborito ko dito ay mangga. Okay? Yung mango. Okay? Masarap. Ibang lasa sa Korea. Yung mga tropical fruits, yung mga ibon, maganda po yung kulay, yung ista sa dagat. Okay? Yung nature, ito po yung pinaka maganda at malinaw na evidence na nagpapatotoo na may Diyos. Yung halaman ay para sa hayop. Yung halaman at hayop ay para sa tao. Yung tao po ay para kanino? Para sa Diyos. Para sa Diyos. Kaya, kung buhay ang Diyos, dapat natin tanungin siya, Panginoon, ano ang kalooban mo? Okay. Ano ang kalooban mo? Siyempre may tanong po tayo sa maraming tanong, bakit may problema, ganito yung hirap yung buhay ko, bakit ganito yung buhay ko, yung buhay ng ibang tao parang masaya lang pero may sakit ako, maraming pagsubok nangyari sa akin, yung mga asawa ko ay bakit ganito, laging lasing, nasa sabungan, okay? Marami tayong tanong sa Diyos. Dalhin po natin yung tanong natin sa Diyos. Malalaman mo yung sagot sa Biblia. Lahat ng ating mga tanong, yung sagot po nila ay matatagpuan natin sa Biblia. Okay? Sa creation po, yung pinakamaganda po sa creation ay yung tao. Okay? Yung tao po yung pinakamagandang creation. Dahil ang tao po ay napaka-special. Okay? So, ito po yung mga cells, yung mga high school, college po dito. Alam niyo ito yung isang cell. Okay? Parang isang
Isang tao po, ilang cells po? Isang tao ay binubuo ng ilang cells? Alam niyo po ba? 37 trillion. Ano po yung trillion? Ganito po yung trillion. Ilan po ba yung zero? Thousand, million, billion, billion at trillion. 37 trillion yung cells, isang tao lang. Okay? Ganong kadami po yung cells. Okay? Isang cell ay komplikado po ganito. Napaka-komplikado po yung isang cell. Ganitong cell ay ilan daw sa ating katawan? 37 trillions. Okay? Napaka-komplikado po yung isang tao. Yung mga balat, lalo na po yung mga cells sa utak natin. Kaya 60,000 yung isip. Nangyari daw. Maraming isip nangyari. Maraming isip nangyari. Yung brain can hold 1 quadrillion, 1 million billion bits of information. Yung supercomputer ay nandito. Supercomputer. Yung mga mata natin. Okay. So, napapansin po natin yung mga kulay. Paano napapansin po natin yung kulay blue, kulay red, kulay green? Anong nangyari dito? Okay. Yung mata. Napakagandang camera ito. Napapansin po yung mga 10 million na iba-ibang kulay. Napapansin po ito. Kapag may problema sa mata, so mahirapan tayo, di ba? Sa driving. So ano po yung kailangan yung testing sa mata, di ba? Yung kulay red, green. So dapat yellow, mapapansin po natin. Kung hindi mapapansin po yung kulay, anong mangyari? So, bangga, delikado. Anong nangyari po itong mata? Okay? Tapos yung ilong. Okay? Yung amoy. Okay? So, amoy. Nakikita po ba yung amoy o hindi? Nakikita sa mata, amoy? Hindi nakikita, pero paano natin malalaman? Yung amoy ng utot, paano natin malalaman? Huh? Hindi nakikita sa mata. Okay? Pero naramdaman. Anong nangyari dito? Okay? Anong pumapasok dito? May sensor. May sensor po dito, sensor. Kaya ito yung amoy ng utot. Sino yan? Hinahanap nila. Ay, ikaw. Ay, hindi. Ikaw. Amoy ng, ano po, yung durian. Alam niyo po ba, durian? Oh. Yung amoy ng impyerno. Pero yung lasa ng langit. 5,000, 50,000 different smell, napapansin po nitong amoy. Ito, napakagandang sensor. Yung heart, yung beat. Okay? Ramdaman po natin yung tumitibok pa yung heart mo. Pag kuminto po ito, anong mangyari? Patay. Sino po ang nakpapatibok ng inyong puso? Ikaw ba nakpapatibok? Ikaw ba nakpapatibok? Okay. Automatic po ito, lifetime po ito, mula nung nagumpisa po yung buhay sa tiyan ng ina, nagumpisa na po yung tibok sa puso. Sino po yung nag-switch on? Ikaw ba nag-switch on? Hindi po. Ang Diyos po ang nag-switch on. Okay? Hindi natin alam kung hanggang kailan tumitibok yung ating puso. Ang Diyos lang nakakaalam. Pero araw-araw ito po ay nangyari yung pumping heart. Yung pumping po ito ay para umikot po yung dugo sa buong ating katawan. Okay? Life pump. So, tapos yung length of blood vessel. Ito po yung ating buong katawan po ay yung dugo, di ba? Yung ugat ng dugo. Pag duktong-duktong po ito lahat, sabi po nila, 100,000 kilometers. Isang tao. Yung buong katawan po natin ito, parang ugat ng dugo. Okay? Kaya kahit saan po nasugat, anong lumalabas? Dugo.
Napakaganda po yung ating structure ng katawan. Yung mga hinga, paghinga, breathing, saka yung mga bone, yung buto, muscle, joint, DNA, amazing po yung ating creation ng Diyos. Pero kahit amazing po yung creation po ng ating katawan, pero yung ating katawan po ay, pang-ano po ito? 70, 80 years lang. Tama po? Kahit maganda po yung creation po ng Diyos ng ating katawan, pero may expire date. Expire date. Pag abang tumatanda po tayo, unti-unti nawawala. Nasisira po yung sensor. Yung mata, unti-unti na malabo, yung tenga, yung ngipin, unti-unti nawawala, sakit sa tuhod. Okay. Unti-unti nawawala po yun. Dahil may expire date. Bago dumating po tayo sa ganung araw, so kailangan po natin malaman yung way of salvation. Yung spirit po, ito po yung pinaka-highlight spirit. Ito po yung pinaka-highlight sa creation. Okay. Nilikha ng Diyos yung buong universe, so para sa earth. Okay? Para sa earth po ito. Nilikha ng Diyos yung earth po ito, yung para sa halaman at para sa hayop. Nilikha ng Diyos yung halaman at hayop para sa tao. Katawan muna. Yung pinaka-highlight, pinaka-last na inilagay ng Diyos sa atin ay yung kanyang espiritu. Okay. Espiritu. Yun po yung pinaka-purpose. So, Genesis chapter 1 verse 27, kaya nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Sila ay kanyang nilalang na lalaki at babae. Ito po yung napaka-special. Ang tao po ay napaka-special. Dahil, inilagay po ng Diyos sa tao yung kanyang larawan ng Diyos. Ano po ito? Larawan ng Diyos. Spirit. God is Spirit. Sa hayop, wala po silang spirit. Tao lang, mayroon pong spirit po. God is Spirit. Tayo rin po may spirit. Kaya yung ating katawan na galing sa alabok ay babalik sa alabok. Pero yung ating spirito po ay galing sa Diyos, babalik sa Diyos. Haharap sa hukuman ng Diyos. So, Ecclesiastes chapter 12, verse 7. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. At ang spirito ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Yung ating katawan ay saan galing po? Galing sa alabok. Kaya babalik sa alabok. Kaya pag namatay na po isang tao, ililibing. Tapos mabubulok. Babalik sa lupa. Pero yung espiritu po hindi mawala. Ibig sabihin, yung ating kamatayan, hindi po yung pinaka-ending ng ating buhay. Kapag once na ipinanganak tayo sa mundong ito, yung ating espiritu po ay tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kapag namatay na po yung ating katawan, yung espiritu po ay hihiwalay sa body. Hiwalay. Separation lang, separation. Pero yung spirito po ay buhay pa. Kaya Job chapter 19 verse 26, pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, ganun may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Yung kamatayan po ay separation ng espiritu mula sa katawan. So, ito po ay Jeffrey. Jeffrey po yung doctor. Nagsulat po siya ng isang aklat, Evidence of the Afterlife. So, nag-interview po siya sa mga tao na naka-experience ng kamatayan. Pero hindi po totally patay. So, namatay po sila for mga ilang minuto lang, tapos bumalik.
Yung kanilang experience, yun po yung tinatawag na near-death experience. Near-death experience. Malapit na mamatay, pero bumalik. Kaya yung in-interview po niya, maraming mga tao na may experience ng kamatayan, yun po yung ginawa niya, libro. The Science of Near-Death Experience. Ganon din po, Dr. Raymond Moody, author of Life After Life. Life After Life. Ano po ito? Okay? Yung kabilang buhay, pagkatapos ng kamatayan. Papasok po tayo sa another, yung life. Ito po ay tunay. Yun po yung tunay. Yung buhay po natin dito ay preparation lamang. Ano lang, warming up lang. Okay? Parang introduction lang. Chapter 1 lang. Maiksing chapter lang. Yun po yung buhay natin dito. Yung tunay na buhay natin ay mag-umpisa po after death. Naintindihan po ba? Paano po natin isang video clip? Namatay, pero nakabalik at nabuhay. Para sa kanila, sila ay patotoo na may buhay pagkatapos ng kamatayan. Habang nagdi-deliberate itong mga team of doctors na to, nag-flatline na pala ako. Flatline, ibig sabihin, namatay ka. Namatay ako for, sabi ng doktor, 3 seconds daw yon. So pinatawag na nila ang aking mga pamilya. Sa tingin ng mga pamilya ko, talagang wala na. Because yung anak ko, na specialist nurse, umiiyak na siya, na alam niya kung anong mga nangyayari sa akin. Alam mo, nag-uusap na sila Corina kung paano ako ibuburon. Habang nag-aagaw buhay, napunta daw si Yoli sa isang makipot na tunnel o lagusan. Totoo ba lahat ng nakita mo habang ikaw ay namatay? Nakita ko talaga at nakumbinsi ako na totoo na meron palang ganun. May buhay. Oo, pagkatapos ng kamatayan. Anong sabi? May buhay after death. Kaya maraming tanong, totoo ba yun? Totoo ba yun? Okay. Kung may experience, maniniwala. Pero wag po kayo mag-try mamaya. Wag po kayo mag-try. Baka hindi ka babalik. Susubukin ko. Binigyan sila ng ganong chance. Pero pag once na meron silang ganong experience, for sure, naniniwala na sila. Pero kahit wala po tayong experience, paano po natin malaman na buhay after death? Dahil dito po nakasulat. Biblia ay totoo, buhay ang Diyos. Sabi ng Biblia, isang tao, itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Okay. Apocalypse chapter 21, verse 4. Apocalypse chapter 21, verse 4. At papahirin niya ang bawal luha sa kanilang mga mata. Ito po ay mangyari sa langit. Nakasulat sa Biblia kung ano ang mangyari sa langit. Papahirin niya ang bawal luha sa kanilang mga mata. Hindi na makakaroon ng kamatayan, hindi na rin makakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Unang bagay, okay? Yung buhay natin dito, lumipas na. Wala nang kamatayan doon, wala nang luha.
So, pagdadalamhati, ano po ito? Pagdadalamhati. Lungkot, wala nang lungkot. Pero dito sa buhay natin, may lungkot o wala? May lungkot. May kirot o wala? May kirot. May luha o wala? Araw-araw. Hirap. Kaguluhan lamang. Madaling lumilipas. Pero sa langit, wala na po ganun. Unang bagay, lumipas na. Pero yung mga hindi pa ipanganak na muli, yung mga, sino po papasok po dito? Yung mga naipanganak na muli, yung mga naligtas, yung mga nakaroon ng buhay na walang hanggan, sila po yung papasok po dito. Pero yung mga ayaw maniwala sa ganong mga bagay, okay, yung mga walang pakialam sa kalooban ng Diyos, puro yung mga sariling isip lang, sariling plano lang, kapag may problema doon, lumalapit sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo ako sa sakit. Mahirapan ako sa buhay, yung pagsubok sa buhay. Kapag yun lang dinadala lagi sa Panginoon sa panalangin mo, samantalang walang pakialam sa mismong kalooban niya sa atin, so hindi ka makakapasok dito. Dahil yun po yung choice mo. Yung buhay na walang Diyos. Yung buhay na walang pakialam sa kalooban ng Diyos. Kaya dito po, chapter 20, Revelation chapter 20, verse 11. Nakita ko ang isang malaking turunong puti at nakaupo roon, lupa, langit, tumakas sa kanyang harapan at walang natakpuan lugar para sa kanila. Nakita ko ang mga patay, mga dakila, mga hamak nakatayo sa harapan ng trono, binuksan din ang mga aklat, binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Ito po ay final, yung judgment. Yung Great White Throne Judgment. Sino po yung nakaupo sa puting yung tronong puti? Ang Diyos. Sino po yung nakatayo doon? Yung mga patay. Yung mga patay, paano nakatayo sila? Dapat nakahiga. Paano nakatayo po yung mga patay? Binuhay po sila muli ng Diyos. Binuhay muli sila ng Diyos. Para humarap sa hukuman ng Diyos. Ito po yung final, yung paghuhukom. Yung hukuman ng Diyos. Ayon sa kanilang gawa. Ayon sa nakatala sa mga aklat. So, hahatulan at paparusahan ng Diyos. Kaya verse 15, basahin din po natin ito, 3-1. At ang sinumang hindi natakpuan nakasula sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Kaya, ngayon po, pag-usapan po natin yung ating buhay. Okay? So, ipinanganak tayo. Di ba? Kaya nabubuhay tayo dito. Nabubuhay. Kahit anumang kondisyon, iba-iba po yung sitwasyon po natin sa ating buhay. Meron pong buhay mayaman, meron pong buhay ng pulubi, meron pong buhay na malakas yung katawan, meron pong buhay na inborn sakit. May family history. Parang unfair yung buhay natin dito. Unfair. Okay? Kung ito lang po sa atin lahat, kung buhay dito sa lupa, kung ito lang po lahat sa atin, unfair talaga, mag-complain po tayo sa Diyos. Panginoon, bakit ginawa mong ganito yung buhay ko? Ipinanganak ko na may sakit. Pero, yung kalooban ng Diyos sa atin, yung pinaka-blessing na inihanda ng Diyos para sa atin, ay hindi po magandang buhay dito. Kaya wag po kayo mag-alala, wag po tayo mag-complain sa Diyos. Yung pinaka-blessing na gusto ng Diyos,
ibigay sa atin, hindi po yung maiksing blessing dito sa lupa. Kundi, ano po? Buhay na walang hanggan sa langit. Okay? After death. Hanggang ngayon, kung dito lang po kayo nagpo-focus, sa itong Bible seminar, dito po tayo mag-focus. Pag-isipan po natin ito sa kabila. Okay? Ano ang mangyari sa akin? So, salamat po sa inyong pagdalo ngayon at maayos na pakikinig. So, bukas po, sana po lahat po ng mga nandito ngayon ay bumalik upang tuloy-tuloy po tayo sa ating pagkikinig. Marami pa po akong i-share po sa iyo about Biblia. So, babalik po kayo bukas? So, parang 10 lang, babalik. Oh. Ako po, babalik po ako bukas. Babalik ako bukas. Kayo po, babalik? Yes. Oh. Kung hindi ako, uwi ako sa Korea. Kaya, tapos, isama po ninyo yung mga mahal mo sa buhay para makasama din po sila sa tunay na kaligtasan. Okay? Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya at mahalagang pagkakataong ito na ipinakaloob niyo po sa amin. Nawa lahat po ng mga nandito ngayong gabi ay maayos na umuwi at babalik po sila sa inyong harapan bukas. Ingatan niyo po sila sa kanilang pag-uwi. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen. So, maraming salamat.